Good morning po. Papakilala lang po tayo. Ayan, by the way po, Rani Makatangay po ng Kabayan Auto PH. And Jan Cachola po. So, agent po kami ng Mitsubishi Peak Motor sa Bad Santos sa may Tondo, Manila po. So, nagkaroon lang po kami ng chance na makapagkwentuhan para at least regarding po sa mga kababayan natin na OFW. So marami po kasi nag-i-inquire sa amin na mga OFW na medyo walang idea kung paano po ma-approve sa mga car loan. So nandito po kami ni Kabayan Rani Makatangay na para at least makapagbigay kami ng mga tips. Tama. Ng mga pwede nyo pong magawa para at least magkaroon kayo ng chance or mas mapadali ang inyong chance sa inyong mga car loan approval. Yan, tama. So, Kabayan, usually ano ba yung mga problem na tinatanong sa iyo or ini-inquire sa iyo kapag OFW sila na gustong kumuha ng kanilang pinapangarap na unit? Ayun, ako naman, ang tips ko lang talaga sa ating mga, yung mga ating mahal na OFW at saka mga seaman, ayan. So, ako naman, sa tagal ko na sa Mitsubishi Motors. Ilang years ka na ba? So, mag-11 years na rin ako. Ayan, mga kabayan, mag-11 years na po tayo in service. So, yung mga, ito po sa mga OFW seaman lang po natin. So, marami na po kasing mga, syempre, umaalis ng pumunta ng ibang bansa para magtrabaho at para masustain yung pangangailangan sa pamilya. And later on po, pag nakaipon, bibili ng bagong sasakyan. So, ito lang po yung tips namin ni Jan Cachola. Ayan. Sa mga gusto po na mag-avail ng mga brand new car, ano ba yung mga ipiprepared nilang mga documents dito para ma-approve sa ating mga pinapangarap yung sasakyan. So, unang-una, ito yung tips na pwede ko pong isa-suggest sa inyo or pwede nyo pong gawin para kayo po ay ma-approve lalo na po at first time nyo pong mag-a-apply ng car loan. So, ito lang po yung unang-una nyong gagawin. Kailangan po, kung kayo po ay may asawa or kapatid or anak dito sa Pilipinas na iniwan nyo po at kayo po ay nag-abroad, dapat po, ang unang-una nyo pong gagawin, lalong-lalo na, magpapadala po kayo ng bank remittance. So, 3 months po yan. Kung maaari po, much better na sa asawa. Sa asawa po kayo mismo magpapadala ng bank remittance. So, yun po yung unang-unang gagawin nyo po. At ito, sasabihin ni Jan Cachola, bakit sa asawa? So, partner. Yun. So, first of all, kasi kailangan is primary, family member. So, either yun nga po, nabanggit niya, na asawa or anak. Yun po yung pinaka-primary nyo na family member, initial family member. So, kailangan talaga na asawa at mas maganda, Kabayan, kung kasal, Oo, mas maganda kung kasal po kayo. Apo. So, pero kung hindi pa po kayo kasal, pero may anak po kayo, wag po kayo mangangamba. May chance pa rin po tayo na ma-approve, kahit na hindi po tayo kasal. Pero ito po muna is para sa mga OFW natin na kasal and yung asawa po nila is nandito sa Pilipinas. Yan. So, kailangan is yun nga po, kasal. Pangalawa po is tumatanggap ng remittance. Then, ang remittance, mas malaki ang chance kung sa bangko po pumapasok. So, kailangan ang bank account po na pinapasukan is nakapangalan kay Mrs. Or kung sino man yung nandito po sa Pilipinas. Much better sa asawa talaga. Sa asawa talaga. So, nakapangalan dapat yung bank account, yung account name is dun sa yung asawa po na tumatanggap na nandito sa Pilipinas, mapalalaki man o babae. Yes, mga kabayan. Kailangan dumadaan talaga sa ating bank account po ni Mrs. or ni Mr. na nandito sa Pilipinas. So, lamang na lamang po sa bank approval kapag dumadaan na po dyan sa bangko kasi meron tayong bank transaction. So, bakit tatanungin nyo po bakit kailangan sa bangko? Syempre po,
uutang tayo sa bangko eh. Yes. So, kung wala po tayong magiging tiwala sa bangko at hindi tayo magpapadala, so paano tayo magkakaroon ng approval kung hindi sa bangko dumadaan? Yes. So, dagdag ko lang, Sir Champy, kaya po sa bangko dapat kayo nagpapadala at dapat po sa mga major banks kayo nagpapadala. Kasi kung hindi po kayo sa mga major banks nagpapadala, sabihin na lang natin bangko po kayo nagpapadala, pero hindi po siya yung mga major banks like mga BDO, BPI, East West, or basta po any bank na major banks po. Kung hindi po kayo nagpapadala po kayo like mga rural banks pero bangko pa rin, hindi po kasi yun ina-accept ng bangko po namin. Bakit? Kasi po hindi po kasi siya na-check ng mga bangko namin doon sa bangko na kung saan kayo nagpapadala like mga rural bank, hindi po kasi siya connected. So much better po na sa bank po ng mga major bank kasi yung access po nila mas mabilis nilang nakikita kasi bank to bank po nila yung system, nakikita po nila at nasisilip nila yung mga padala nyo po every month. Ayan. And eto po pala, para po mas ma-recognize po kayo at ma-approve po kaagad kayo, kung maaari lang po na yung padala nyo po like sa asawa, kunyari po ito example na lang po ito, mag-aabil po kayo ng Montero, example. So syempre po magtatanong po kayo kasi kakasampan nyo lang po, isa po kayong seaman. So kakasampan nyo lang po, ang contract nyo po is 1 year, pero gusto nyo pong mag-apply ng car loan dahil syempre bago po kayo. Excuse me. Ngayon po, tatanungin nyo po sa amin, qualified ba kayo? Pwede naman po yon. Basta po, meron po kayong existing na bangko sa Pilipinas bago kayo umalis. Kailangan medyo matagal na po yon. At, kunwari po, makapaghulog po kayo doon ng at least 3 months latest na bank remittance. Pagkatapos, kung magkano po yung monthly income ng Montero Sport like manual, monthly 4 times. So, 4 times po dapat ang ipapadala nyo po. Dapat ganun po yung ipapadala nyo. Pagpalagay mo na lang po natin, di ba po? Ang monthly. 37 ang automatic. Hindi, yung manual. Break lang po, may nagtanong lang po. So, yun. Ganito po yun. 4 times. Yung monthly po natin, like for example po, di ba, magla-loan po kayo ng Montero manual. Di ba po, ang monthly niya is 32,000. So, times nyo po yun sa 4. Yun dapat po ang magiging remittance nyo po sa family, relatives like sa asawa. So, important po kasi yun kasi para hindi po kayo magkaroon ng insufficient na remittance. Kasi kung mababa po doon like mga 20,000, 30, yun lang po yung remittance nyo. May insufficient remittance po kasi kayo. Hindi po kasi tayo ma-approve ng bangko. So, yun po yung tips namin sa inyo ni Sir Jan Cachola para ma-approve po kayo, lalo na pag first time po kayo. Basta po, magpapadala po kayo bank to bank. Hindi po kasi nag-a-accept kami ang bank namin ng mga remittance agency. Like mga Cebuana, Palawan, MLU Villar. I-disregard nyo na po yun kung talagang gusto nyo pong kung decided, kung talagang sure na magkaroon kayo ng approval agad, mas lamang po sa approval ang may transaction sa bangko. Bank to bank. So, may mga nagpapadala pa din naman po ng remittance center, pero yun nga po, medyo pahirapan. 50-50 yung approval nun. 50-50 per po yun. So, talagang kung gusto yung ma-sure approval at wala naman kayong mga problem sa mga loan before, mga bangko, mga credit card, mga loan, cash loan, malaki ang chance po na ma-approve kayo kung dadaan po ng bangko ang ating remittance. So, yun po yung isang number 1 yun, sa asawa po talaga. yun. So, sa asawa po. Ngayon, kung paano kabayan kung walang asawa? So, ang meron lang partner. Kumbaga, para sa mga hindi kasal. Okay. So, anong suggest natin? Masasuggest mo dun? So, ayan po mga kabayan, yung tips po natin sa mga non-married, yan, sa mga non-married po,
para po ma-qualified at ma-approve din po yung car loan nyo. Sabihin na lang nating first time buyer din po kayo or first time nyo lang po talaga magka-car loan. May chance pa rin naman po kayo ma-approve kahit po non-married kayo or kayo po ay common law wife, common law husband na tinatawag. Common law partners. So, ito lang naman po yon. Basta, same pa rin po yung senaryo. Kailangan po, bank to bank pa rin po ang inyong pagpapadala sa inyong partner sa Pilipinas. Kasi, yun nga po, isa po talaga yan sa requirements, bank to bank. Ngayon, siyempre po, magtatanong kayo, magme-message po kayo sa amin. Sir, what if hindi po kami kasal? Tamang tanong po yon. Good question. Ang sagot po dyan, pwede naman po hindi kayo kasal. Pero, dapat po, kailangan may anak po kayo. At least, isa po. Po. Kasi kung wala po kayong anak, mahirapan. Iisipin ko po kasi ng bangko, although nagpapadala kayo, may anak kayo, hindi naman kayo, wala kayong anak, nagpapadala kayo sa kanya, sa live-in partner nyo, hindi po kayo a-approve. Alam nyo po kung bakit. Sigurista po kasi yung bangko. Kasi, pag hindi po kasi kasal, isipin ho ng bangko unang-una, pwede maghiwalay. Pwede ho kayong maghiwalay, magkakat po yung inyong padala. So, isa po yan sa dinidiscourage po ng bangko. Hindi po talaga yon ina-approve. Kasi wala po siyang kumbaga wala pong responsibilidad yung nasa abroad, OFW na lagi magpadala. So, syempre, ang bangko po niyan is tama na po yung sinabi ni Kabayan. So, matatakot kasi walang responsibilidad po si OFW talaga na magpadala dun sa partner niya. Pwede niyang i-cut anytime. Pwede niya pong makat anytime. So, sigurista po ang mga bangko. Syempre, kahit sino naman po na magpapautang ng malaki. So, talagang hindi naman po biro ang ating uutangin. So, milyon. So, kailangan si bangko maniguro na talagang magiging continuous ang remittance or padala ni Mr. or ni Mrs. OFW dito po sa Pilipinas. Dahil nga po, yun nga po, kaya kailangan meron talagang nag-uugnay. It's either kasal or may anak. Dapat po talaga may anak. May responsibilidad na kinakaharap si OFW. Yes, na po. Kaya siya kailangan magpadala ng pera. So, yun po. So, kung hindi kasal, pwede po. Basta as long as may anak. Basta may anak po. Kasi kung wala ho talaga kayong anak, mga sir, ma'am, hindi po kasi talaga yun ma-approve. So, take note nyo na po yun. Kung kayo man po ay first time talaga po. Pero kung kayo naman po ay nag-loan na or may natapos naman hong sasakyan, sabihin na lang ho natin, may natapos ho kayong sasakyan. Sabihin na lang ho natin, may natapos ho kayong sasakyan. Ngayon, nag-loan ho kayo ng sasakyan. Pangalawa. Tapos, same pa rin ho yung kasama nyo, yung partner nyo po. Both ho kayo na dun sa dokumento, sa approval na yon that time nung nag-loan kayo, natapos nyo na ho. As in, finish na po yung loan na yon. Pwede po yung ma-approve sa bangko na yon. Kung saan ho kayo nag-apply at na-approve ng bangko na yon. Doon lang ho natin siya pwedeng maiprocess. Kasi, mache-check po ni bangko, na may record kayo, good payer ho kayo, good standing po yung payment nyo, mariri-approve po kayo dun sa bangko na yon. Yun po yun. Pag ito po yun sa mga non-married na nakakuha na ho before. Yun po yun. May chance ho kayo. Yun po yun, may chance po kayo. So, mas malaking, may chance nga po yan. So, yun. Sa mga non-married po. Non-married na walang anak. Na walang anak, tapos nakapag-loan before na kayo din po yung, same po kayo na dun sa dokumento that time na nag-loan kayo. So, pwede po. Doon po natin siya ipaprocess. Special lang po doon sa bangko na yon. Kasi dun sa ibang bangko, walang record. Walang record. Hindi talaga ini-accept. Okay po? So, next topic po tayo. So, paki-take note na lang po sa mga nanonood sa atin ngayon. Sana po, panoorin nyo po ng buo yung topic namin ni Sir Jan Cachola hanggang tapusin nyo po kasi ito po is nagbibigay lang po kami ng tips sa mga paano mapadali po or at least ma-prepare nyo ng mas maaga mga dokumento. So kung mga nagpaplano kayong kumuha ng sasakyan mga months from now,
mas maganda po ma-prepare nyo na ngayon. Like yung sinasabi po namin na 3 months remittance is medyo matagal po yun. So at least ma-prepare nyo na ngayon. Kung hindi po kayo dumadaan ng remittance ang inyong bangko, ay hindi dumadaan ng remittance sa inyong bangko, at least ngayon mai-prepare nyo na maipadaan na. Makapag-open kayo ng account. So, yun po. Simulan nyo na po. Opo. Kung magbabala kayo mga 1 year, 2 years from now, ibangko nyo na po. Mag-open na po kayo ng account. Kung sino po yung nandito sa Pilipinas, need mag-open ng account para dun magpapadala si Mr. or si Mrs. na nasa abroad. Okay. So, yun po. So, pangalawa po is, ano bang mga... pangatlo na tayo. Yung requirements. Ano bang mga pwede nating requirements kapag kumukuha ng car loan? So, initial requirements. Ayun. Sa mga initial requirements lang naman, ayun nga, alam naman natin yun. Kapag OFW seaman, normally kasi, yun nga, kapag mag-asawa, so, kailangan talaga ng 3 months bank remittance. Especially nasa abroad, yun nga, kailangan may contract tayo. Yun lang naman yung mga major requirements and 2 valid IDs na nasa Pilipinas. Valid IDs, yes. Importante po ang 2 valid IDs dahil ito po ay inyong magiging proof of identity. So, kapag wala tayong ID, possible na maghinala si bangko. So, ano ba yung mga IDs na pwede natin i-prepare, kabayan? So, yun, Sir John, ang pinaka-major lang naman natin na requirements po talaga, at least 2 government po na IDs natin. Yung mga government IDs po natin, meron tayo dapat ng passport, especially sa OFW. And sa nasa Pilipinas naman, kailangan meron siyang driver's license. Yan, SSS ID. Meron tayong postal ID. Yan, isa yan sa mga primary ID. Yan. So, yun po. Basta yun lang po yung ating primary ID. Hindi na po kami magbabanggit ng mga secondary kasi hindi rin po kasi yun ina-accept. Opo. So, much better po talaga na meron tayo ng mga ma-provide nyo po talaga yon, ma'am, sir, kasi hindi po talaga ina-accept yung mga secondary ID. So, sasabihin lang po kasi ng bangko, hindi kami nag-a-accept niyan. Kailangan mga valid government issue talaga. Yan. So, mostly yung digitally print na IDs na talaga ng government. Kasi po, may address po kasi yun. Tsaka yun talaga po ang ina-accept sa amin, ma'am. Kailangan po passport. Basta ito po yung mga natin, ina-accept lang po. Passport, UMID ID, SSS, driver's license, PRC, ayan, pwede rin po yung PRC, ayan, ID, postal ID. Yan lang naman po ang mga major na ina-accept po na IDs. As long as hindi po expired. So, kailangan po valid ID. So, kailangan hindi pa siya expired. So, kung may mga expired tayo dyan, meron kayo nun, pero expired, ipa-renew muna po natin yung ating mga IDs. So, yun po. Then, pangalawa is... Sir John, may nakalimutan tayo. So, yung topic natin, yung pangatlo natin topic, di ba? Tapos na tayo dun sa living partner, sa common law. Common law wife na remittance. So, eto naman, kunwari, ako yung nasa abroad, di ba? OFW ako. Pinapadalhan ko yung nanay ko or kapatid ko. Yan. Ano yung pwede mong i-suggest sa kanila? So, yun. Kung ang tumatanggap po ng remittance, since, kunwari, single si OFW, no? Okay. Una is single si OFW. Wala siyang asawa, wala siyang partner, wala siyang commando partner, wala siyang anak. So, kapatid or magulang ang nandito. Ang tumatanggap, for example, is kapatid. Ang number 1 na kailangan po dyan is single din dapat ang ating kapatid na tumatanggap dito. Okay. Pero may mga na-approve naman na may asawa. Pero ang nangyayari kasi nun medyo hindi pa ganun ka sure yung ating approval sa mga ganon. Kasi unang-una possible na may problema yung asawa sa bangko. So tatamaan yung ating application, 'di ba? Pag ganun po.
So kung mas maganda, single, and mas okay din po kung may trabaho. May source of income na yung tumatanggap po na kapatid na may ng remittance dito sa Pilipinas. So, number 1 po yun, single, malaking chance po yun. Plus may trabaho pa. So, pero ang tanong minsan kasi, paano yung kapatid ko na nandito sa Pilipinas, napakababa lang ng sahod, 15,000. Approvable ba yun, Sir Rani? Ayun. So, ganito lang naman yun, mga kabayan, no? Kung ang magiging co-maker nyo talaga is yung kapatid nyo na nandito sa Pilipinas, nagtatrabaho siya, no? Pero ang sahod niya is 20,000 monthly. So, sa akin kasi, dahil sa tagal ko na rin dito, mga kabayan, marami na rin po ako na-accept na ganon. Ganito lang naman po yun. Ito po yung sagot dyan. Yes, na-approve naman po talaga yon. Ngayon po, ang basehan po pa rin talaga is yung remittance niyo po sa kanya. Dapat po talaga magandang remittance. Kahit po kasi kahit mababa lang kasi ang income ng nasa Pilipinas at nagpapadala po talaga kayo bang to bang sa kanya po na monthly remittance ng 4 times po ng monthly amortization ninyo. Ito balik pa rin po tayo sa Montero Pag Montero po kasi talaga 4 times. Kunyari po, yun po yung i-avail nyo, no? Nagpapadala ho kayo sa kapatid nyo. Ang padala nyo po 80,000 monthly. Approve po yun. Alam nyo po kung bakit. Kasi po, makikita ho ng bangko na talagang consistent po yung padala nyo doon sa brother nyo na ganong kalaki po siya. Ibig sabihin po, nakikitaan po ng bangko na maganda po yung trabaho nyo sa abroad. Malaking amount po yun. Kahit yung yung kapatid niya ganong kababa, na-approve po yun, mga kabayan. Nabibit-bit po nung nadadala po nung pa rin po. Remittance and salary nung ating OFW na kababayan. Na-approve po yun. Wag po kayong mag-alala kasi marami na rin po kami na process na ganon. Pero, hindi lang po yun natatapos doon, mga kabayan. Kasi, may requirements po kasi tayo dyan. So, kahit po nagpapadala kayo ng ganong kalaki sa bangko, sa kapatid nyo po, o sabihin na lang natin sa nanay nyo po, wala pong problema doon. Pero, meron lang po tayong kailangan i-comply na requirements once na tayo po na-approve. Alam nyo po ba kung ano yon? Ito lang naman po yon. Kung kayo po ay land-based sa kanya po, OFW, para po sa kaalaman nyo po, once na na-approve po tayo, kung ang borrower po natin is si nanay, or si brother, sister. So, lalabas po kasi din sa credit advice ng bangko natin kung saan po tayo bank na approve. Nakalagay po doon, special power of attorney. Ibig sabihin po, nakalagay po kasi doon sa credit advice nyo na in behalf po sa inyo, ina-allowed nyo po na mag-transact si mother or sister dito sa Pilipinas, and kayo po ang magiging loan support. So, yung requirements na yon, mga kabayan, hindi nyo naman po dyan kukunin. Pero po, kami po ang magpapadala sa inyo through email. Ipiprint out nyo po yon. And form. Then, dadalhin nyo po yon sa Philippine Embassy kung nasaan man po kayong bansa. Mas malapit. Isa po yan sa pinaka-major requirements ng bangko. Kung tayo po na-approve na-approve po kayo, maganda po yung remittance nyo, kompleto po kayo sa contract, kompleto po kayo sa IDs, si mother and sister, brother, kompleto naman po lahat yan, na-approve po tayo. And isa po dun yung SPA na kailangan po natin na i-prepared po yun at i-comply bago po i-release ang unit nyo dito sa amin sa dealership. So, special power of attorney po ang tawag doon. So, para po ito, sir, para po ito sa mga mga kapatid or parents na tumatanggap ng remittance, or possible din sa mga common law. Depende yun sa bangko. Depende yun sa bangko. May mga chance din po na inire-require kapag common law partner, SPA pa rin. SPA pa din. So, wag po kayong magugulat kung bakit meron tayong mga SPA na additional requirements once ma-approve. Kasi required po yun. Kasi kailangan po kasi, kumbaga po, kailangan po ng SPA kasi kayo po kasi yung loan support.
at aware po kayo Na kumukuha. Oo, aware po kayo na nag-transact po yung relatives nyo po dito sa Pilipinas. Kasi doon po nakalagay yun sa SPA na in behalf po sa inyo. And required din po talaga ng bangko yun kasi kayo po talaga yung pinaka, kung tutusin kayo po, kayo po kasi talaga yung pinaka major borrower po talaga nun. Kumbaga kaya lang ho yun nasa Pilipinas ang nagiging borrower kasi sila ho kasi yung nakakapirma dito. Pero alam na ho ng bangko kaya po sila na-approve dahil kayo po ang magbabayad nun. Hindi naman po sila kasi kayo po yung nagpapadala sa kanila ng remittance kaya rin po na-approve po talaga yung account po ninyo. So, yun po yun mga kabayan, yun po yung mga tips namin ni Sir Jan Cachola para po sa mga first time buyer lang po. Ito po yung mga tips na to. At least magpapadali po. Opo, kasi at least kapag alam nyo nagawa nyo po ito, malaki yung assurance na yung chance nyo ma-approve po sa inyong car loan. So, ang dami na nating ganun Actually, marami na ho kaming mga na-process na ganun. Marami na rin ako po, sa tagal ko na po dito, sa tagal na rin po ni Sir Jan Cachola, ang dami na ho namin na-experience na ganong application, na ganong account. Kasi, una-una, hindi po nila alam. Tapos, magtatanong ho sila, ba't hindi ho, nag-process po sila ng application sa amin. Tapos, sasabihin nila, bakit hindi na-approve? Kasi nga po, dun sa criteria po ng bangko, parameter, hindi po tayo doon nakapasok. Kasi kulang po yung requirement like remittance, insufficient income, mababaw po yung income. So, ito po yung pinaka last part po natin, yung sa mga OFW seaman po natin, i-explain po sa inyo ni Sir Champi Cachola yung mga nare-reject po sa amin ng bangko. Ano-ano ba yung nare-reject sa kanila? Ito po yung last part ng video namin kung bakit sila na-decline. Yung mga OFW seaman natin, bakit sila na-decline? Ang taas ng posisyon, ang laki ng padala ng remittance, magandang bahay, kompleto dokumento, bakit sila na-decline? So, isa dyan po is possible na meron na silang car loan before. Okay. So, isa na yon, may car loan before, tapos, like, mga na-experience ko po, no? So, mga nag-pandemic, mga na-replibin, ibig sabihin po, nahatak yung sasakyan. So, isa po yan sa mga reason kung bakit nahihirapan na po ulit makakuha ng kanilang car loan dahil po dun sa kanilang mga nahatak na nasasakyan. So, isa po talagang parang correct, iniiwasan na ng bangko na makipag-transact. Parang nadala na sila. So, iingatan po natin yan. So, sa mga kumukuha po ng sasakyan, kung gusto nyo po at least makakuha pa ulit ng unit. May nakalimutan ka. Ano pa yung isa? Bakit hindi sila na-approve? Pag hindi na-approve? Yung replibin, tapos yung, mayroon pang isa. Meron pa ba? Ano ba yan, kabayan? Para ano? Credit card. Credit card. So, sa mga loan, so, mga credit card. Yan. Actually, cash loan. Minsan nga, pati no? Yung... Actually, kahit po yung mga Globe, mga G-Credit, yung mga Home Credit. Home Credit, malakas. Ultimong, mga kabayan, ultimong 1,000 pesos. Sa 1,000 pesos po, hindi na po kayo, nadidecline po kayo kasi, kumbaga, bad isip credit. Po na, ano po ang tawag lumalabas doon? Poor credit history. Kasi, poor credit imagine history. nyo po mga kabayan, ultimong 1,000 pesos, isipin ng bangko, sa 1,000 pesos, tinakbuhan mo pa. Tapos kayo mag-a-apply ka, ang laki ng amount, babayaran mo ba to? Parang magdududa talaga agad. So, pero may mga chance naman po na kahit, ano ba yun, 1,000 pesos ang na may mga bangko po na pumapayag pa rin. Pero may condition po. May condition. Ano bang condition na pwede mong mostly binibigay ng bangko pag mga ganun? So, ayun, thank you, Sir Jan. Ang condition po ng bangko natin, let's say, for example po, a-approvean po tayo ng bangko, no? Meron po tayo mga credit card na unsettled. So, ito po yung isang condition ng bangko. Sige, a-approvean kita. Pero, dapat, bayaran mo muna yung utang mo bago kita approvean. So, yun po yung tanong ng bangko. Ngayon po, kung willing po kayong bayaran yung unsettled na credit card nyo or home credit or kung ano man po yung unsettled card, unsettled na loan nyo po na nasa system,
kailangan po bayaran nyo yun, especially dapat po makakuha kayo ng certificate of full payment. Yes. Kasi po, kung hindi po kayo makakuha ng certificate of full payment, hindi nyo po mapapatunayan na kayo po'y nagbayad. Kasi, hindi po kasi yan nabubara sa system, mga sir, ma'am. Nasa system lang po yan. Kahit kayo po ay bayad na, sabihin nyo pong binayaran nyo po talaga yung credit card nyo or kung anumang loan nyo. Kung wala po kayo may pipresent sa amin, para maipresent po namin sa bangko, wala po kayo may bibigay na certificate of full payment, hindi po tayo i-accept. Kasi hindi po yung nawawala sa system. Ang magiging ano lang po natin doon, pan-justify yung certification po. Nakatunayan po kayo po ay bayad. Nabayad. So, yun mga kabayan ha. So, I hope na at least medyo malaking tulong po ito sa inyo, especially kung talagang nagbabalak po kayong kumuha ng sasakyan. Paki-subscribe, paki-save, paki-share po itong video na to para at least may babalikan po kayong reference. Halimbawa, talagang decided kayo kumuha ng sasakyan 6 months, 1 year from now, kahit anong era po yan, ito po yung mga talagang hindi mawawala sa requirements ng bangko. So, yun lang po talaga sa OFW Seaman po natin. Yung paki-save na po itong video at paki-share na po para kung meron kayong mga kakilala dyan na gustong kumuha. Mga first timer. I-save nyo na po. Talagang malaking bagay po ito. Kung susundin nyo po ito, hindi po kayo mahihirapan na makakuha ng sasakyan. Hindi nyo po kayo mahihirapan na makuha yung pinapangarap nyo pong sasakyan. So, yan lang naman po talaga mga kabayan yung pinaka-major and major requirements na kailangan nyo pong i-provide. Opo. At kailangan nyo pong i-comply po talaga kung talagang gusto nyo pong magkaroon ng ma-release yung dream car niyo po sa dealership, dito po sa dealership namin, kung kayo man po ay sa amin mag-a-apply. So yan, so sana po nakatulong po yung aming tips at kwentuhan ni Sir John Cachola and si Sir Rani Kabayan ng Auto PH. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel. Yung John Cachola and yung Kabayan Auto PH po, Rani Makatangay. Ayan, sana po nakatulong po kami at nakapagbigay po ng kaunting tips sa inyo para sa ganoon po ito po ay reference nyo po at in the future po kung kayo future clients namin po sana kayo. So Sir Rani, ano bang paano ka ba nila makukontak? So, ayan. So ayan mga kabayan, Rani Makatangay po ng Mitsubishi Motors Bad Santos. Ang aking pong para makontak niyo po ako dito po sa aking channel Kabayan Auto PH, nakalagay po doon ang aking number and nakalagay na rin po doon is Viber ready po siya. And pakipalo na lang din po ako sa aking mga social media accounts like TikTok, ayan, Facebook page Kabayan Auto PH, sa aking private Facebook account Rani Makatangay. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Contact number mo? Contact number ko po 0995-627-3536 Globe. Viber ready po yan. And maraming salamat para sa inyong lahat. Sana nakatulong po kami and God bless po. Sir John Cachola. So yun po. So pwede nyo po ako makontak sa aking Facebook Messenger. So ang pangalan ko po doon ay John Cachola. And pwede nyo rin po ako ma-message sa via text or call sa Viber. So ang number ko po is 0956-055-3025. So Viber ready na po ito and dyan po yung Globe number ko. So pwede nyo po akong i-text or ma-message dyan. So yun po, hopefully na maging isa po kayo sa aming mga kliyente at matulungan po namin kayo ni Sir Rani na makapaglabas ng inyong pinapangarap na sasakyan. Yes. At wait, there's more. Oh, there's more. Hindi lang yun. Ano bang surprise mo, Sir Rani? So, ayan. Ayun na nga po. Pagka kayo po ay nag-abili sa amin ni Sir John Cachola at sa akin, syempre po. May mga, okay. Di ba? Exclusive freebies. Yes. So, hindi po kayo mawawalan. Yes. Hindi kayo mawawalan, magkakaroon pa kayo. Yes. So, at libre po yun. Hindi nyo po yun babayaran. Kailangan bayaran. Nasa worth of 30,000 pesos. Na worth of freebies po. So, isa po dyan. So, banggitin na natin. Yun. Ang sorpresa mo na isa. So, ayun. Kung Montero i-abil nyo,
meron kang free iPhone 12. Sa kanya po yun. Then, kung ayaw naman nila yung iPhone, ano bang pwede mong ibigay Optional natin, sa Montero pa din tayo, pwede tayo magbigay ng free GT Mags. Free GT Mag. So, Yes. isa po yan. So, napakamahal po yun. Ano bang... So, pwede ko rin po kayong bigyan ng free spoiler. Yun, So, maganda. kami na pong bahala, no, ni Sir Rani na magpaganda ng unit nyo. Yes, mag-upgrade. So, mag-upgrade. So, papagandahin natin yan. Kahit naman manual transmission po yan, GLX manual transmission. Pag nilabas nyo po, inuwi nyo sa inyong bahay, ang inyong sasakyan, talagang hindi na siya magmumukhang low-end, no? Low-end. So, From entry level, naging top of the line. top of the line. So, magmumukhang top of the line yan. Magiging maporma. Kami na pong bahala sa pagpapaganda. Kayo na pong bahala sa monthly at down payment. Yes. So, yun po guys. Sa mga nanonood po, yun po ulit. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-subscribe and paki-share na lang din po itong mga video. So, paki-subscribe po sa aming channel. Kabayan Auto PH po. Kabayan Auto PH. Yan ako po sa YouTube, Jan Cachola. So, search nyo na lang po. So, maraming salamat po ulit at magkita-kita po ulit tayo sa next video. Yes. Thank you. Salamat po.